kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli, ating alamin. Tuklasin dito sa Historiador Filipino. Kahit gano'n na kadami ang mga pinakawalang testimonya ni alias Totoy maliban pa sa mga nahukay na mga posibleng ebidensya mula sa lugar na itinuro nito ay nananatili pa rin untouchable at wala pa rin kasong naisasampa sa dinudurog ni alias Totoy na mastermind umano sa pagkawala at pagkatodas ng mga nanyuping mga talpakero na dati niyang amo at may-ari ng online talpakan noon na bilyonaryong negosyante na si Atong Ang. Ingat na ingat ang gobyerno sa kanilang mga galaw bago masampahan ng kaso si Atong dahil sa tindi ng mga abogado nito ay baka makuryente ang DOJ kapag pumalpak ang kanilang galaw at ma-technical pag madaliin nilang kasuhan si Atong Ang. Ganyan kalaki ang pagkakaiba kapag mapera at makapangyarihan ang inaakusa dahil hindi basta-basta ang galaw ng gobyerno at ayaw nilang maging bara-bara ito dahil posibleng malusutan. Pero kung ordinaryo lang ang akusado at sa ganitong karaming pasabog ni alias Totoy ay malamang sasabihin na naman nilang case closed na ito. Nitong nakaraang araw ay may pasabog na naman si DOJ Secretary Boying Remulla dahil may hawak silang bagong testigo umano na siyang mas lalong magpapalakas sa kredibilidad at testimonya ni alias Totoy. After ng Sonia kahapon ni Pangulo tungkol po dun sa missing sa Bumeras na paglutunan, may bago po ba tayong gagawin or mas kaitingin pa? Malalaman nyo very soon. Meron kaming bagong testigo na lalabas. Sir, how important ito pong bagong testigo? Napakahalaga. It bolsters the credibility of Totoy. Sir, medyo konting clue, gaano po kabigat yung mga sasagot? Ano yan kasi may naging problema dati ang investigators to identify somebody. Yung somebody na ina-identify, ito yun. So sir, maaaring isa din siya sa mga medyo may kinalaman talaga sa pagkawala? Hindi lang yun, tsaka hindi lang to testimonial evidence, may real evidence na involved dito. Meron ditong totoong ebidensya na bukod sa kwento, meron itong sariling ebidensya pa na kalakit kasama nito. Sir, bagong pangalan ba itong nireveal niya? Or... Medyo bago. Hindi pa namalabas sa inyo. Hindi pa namalabas sa media. Sir, civilian po ba ito? Civilian. Yeah. So, abangan lang kasi nga nilalapat pa namin lahat Nagkaroon kami ng konting aberya. Kaya nga sinabi ko noon, makikiusap ako kay General Torre na i-relieve yung isang service commander. At nangyari naman. Kaya ngayon malinaw na naman ang aming landas patungo sa pagbutas nitong problema nito. Sir, bakit po pinarelieve yung isang service commander? Parang hindi angkop ang kanyang kilos sa magandang pag-resolve ng kaso. Hindi, parang lang, ayoko kasi nag-aalangan ako ng tao. Ito kasi very important witness to. Sir, siya po ba ay kasama ito pong pinarelieve yung sa 12 pulis? Hindi. So, hindi naman po sinasabi na may kinalaman talaga siya. Medyo alam Hindi naman. Pero meron siyang kinilos na hindi ko gusto. Alam nyo, napakahalaga ng ganitong tiwala sa prosesong to. Tiwala ang pinakamahalagang rito, magkaroon. Kasi pag wala kang tiwala, paano magsasalita ang mga tao? Hindi buo ang tiwala. So yun lang ang aking sinigurado. So ano po pinag-usapan niyo po ni General? Yun nga, nagpasalamat ako. Salamat. Sir, meron lang po recommendation to charge from the NAPAN pangalan sa mga police? Yeah, hindi ko pa alam. I just have to talk to the Viseo, Ralph Calinisan. But I will talk to him. I will talk to Attorney Calinisan so we can compare notes on the direction of the investigation. Sir, may update na po ba kung kailan mag-resume yung search and operations po sa Taal? Ngayon na siguro. It must be going on already, amigo. Yung Taal operations. Yes sir, Ongoing na. Resume na. May nakuha daw ulit kahapon. Hindi ako sigurado. Wala pa akong update. Mas mauna pa kayo. Buti pa. But sir, no update yet dun sa mga boto na nakuha? Wala pa. We'll get there. Basta ito, sinisigurado lang namin yung ng kaso, yung continuity ng case, tsaka yung tibay ng ebidensya. And we're there already. We're almost there. Sir, hindi ba parang naman talaga yung ELK analysis?
Alam mo yung weather hindi natin makokontrol eh. May mga bagay na hindi natin makontrol, pero tuloy-tuloy na to. Lahat ng tsaka ang DNA, matagal yan, mahabang proseso yan. Walang instant sa DNA. Ang Argentina, inabot na isang dekada nga yung para makuha nila lahat ng DNA eh. Pero makukuha pa rin yan. Proseso yan, lagi ko sinasabi sa inyo, di ba? Sir, balikan ko lang, yung testigo po ba, member siya ng Alpha or Hindi. Basta mahalagang testigo. maraming nalalaman? Maraming nalalaman. Oo. Sir, si Presidente po, Totoong testigo to sa lahat. Totoong testigo to. sir, si Presidente po kahapon nakapag-usap po ba kayo pagkatapos? Hindi pa. Pero this week mag-uusap kami. At saka sasama ako sa India. Pupunta kami ng India, sasama ako. Para mag-usap kami na maayos. Gusto talagang masiguro ng DOJ ang kanilang galaw para maging walang kawala sa kanila ang pagdiin sa itinuturing sospek, kaya hindi katakataka kung matagal pa ang aabutin ng kasong ito. Pero ang tanong, paano kung matatapos lang ang termino ng Pangulo at hindi pa nalulutas ang kasong ito? Paano kung ibang mga tao na ang uupo sa gobyerno para magpatuloy dito? Nasa Pilipinas tayo kaya hindi maiiwasang marami ang mag-iisip na baka mahulog lang ito sa wala. Samantala, kinasuhan na ng Napolcom ang 12 mga pulis na dinadawit sa kasong ito. Una, against kay Police Colonel Jacinto Malinaw Jr. This is for grave misconduct, grave neglect of duty at conduct unbecoming of a police officer. So a separate case, formal charge ang ipafile din namin against dun sa other 11 police officers. Nakauna ho namin na batayan, ebidensya namin, we considered in determining whether or not there is probable cause. Primarily po yung affidavit na po na binigay ni alias Totoy sa atin, ni Mr. Jolie Padinungan. And mayroon din ho kaming other documents which we will be attaching in our formal complaint. There was in fact actually in some ways there have been a participation on his part pagdating ho doon sa mga allegations na naging basihan natin sa pag-file nitong formal charge. Hindi tayo humihinto dito. Meron pang mga involved na ating iniimbestigahan. So, kung nararapat na ito ay mag-progress sa panibagong kaso, then so be it. Ulitin ho natin sa mga nagbabalak na aregluhin kami, huwag nyo na kong subukan. Hindi po kami nababayaran at hindi po kami takot sa inyo. Gagawin ho namin ang trabaho namin. So, yung sa mga nagsubok, yung dalawang grupong nagsubok, next time na lang po kayo. Wala pong puwang ang areglo sa kasong ito. Hindi po mangyayaring naareglo ang inyong National Police Commission. Managinip na lang po kayo. Magiging sapat kaya ang mga testimonya ni alias Totoy, ganun din ng ilalabas nilang bagong testigo para madiin ang main suspect na si Atong Ang? Ikaw, sa tingin mo ba'y kaya nilang idiin sa kaso si Boss AA? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.